Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kayo po ay nakikinig ng live ngayong araw mo ito ng Sabado, May 9, 2020. Sa ganap na alas 3:12 na po ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito pong muli ang inyong lingkod at kaibigan, si Brother Melvin Sarmiento. Kasama po ang aking unika iha bilang technical, si Princess Alia Sarmiento, na siya din po maya-maya ay maghandog ng live na awitin para sa ating Panginoon. Ganon din po sa bawat isang nakikinig. Sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, mga kapatid, ay ipagkakaloob po namin ang kasagutan doon po sa kahilingan ng atin hong taga-subaybay ng Reasons of Faith Live, si Brother Paulo Agbo, yung kaniyang pong request na topic na Revelation chapter 13. So yan po muna ang ating tatalakayin ngayon at yung mga tanong na nandito po, stop ko muna at bukas ng hapon doon naman tayo pupunta sa mga tanong. Sa ngayon po kasi medyo matagal nang nakabinbin po itong request, so atin din po itong ipagkakaloob sa atin hong taga-subaybay. At sa mga gustong magtanong, basta mag-forward lamang po kayo ng inyong mga katanungan. Ilagay po ninyo sa inbox ng Reasons of Faith Facebook account para mas madali ko pong makita. At bukas ng linggo ng alas 3 din po ay magre-resume tayo ng pagsagot muli ng mga tanong po ninyo na ako'y natutuwa naman dahil marami ho at pasensya sa mga bagong pasok na tanong, ipipila ho namin yan. So first come, first serve po ang ginagawa namin basis sa pagsagot sa mga tanong mula sa salita ng atin hong Panginoon. At siyempre, patuloy ko po talagang pinasasalamatan kayo sapagkat ang inyong tiwala ay ganoon na lamang na ang programa po natin ay makakatugon po sa mga katanungan na may kinalaman po sa usapin ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Medyo na late lang po ang simula natin for about 10 minutes ho kasi nga ho kaninang umaga, ito naman ang aking ipinagpapasalamat din sa ating mga followers ng Reasons of Faith. Naimbita po kasi ang inyong lingkod, ang Reasons of Faith Ministry, doon po sa Toronto, Canada. Sa pamamagitan po ng internet, doon ako naging speaker kanina mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10:30. Vesper program ng ating mga kapatid sa Toronto Filipino Seventh-day Adventist Church. Sa invitation po ni Brother Hemrich Del Port or Brother Nehemiah Portillas. Salamat sa iyo kapatid at sa lahat ng mga kapatiran po natin na kasama po natin kanina. Vesper program sa kanila, kaninang alas 8 ng gabi sa kanila, alas 8 naman ng umaga dito sa Pilipinas. So hanggang ang naging topic natin dahil sa mga question and answer medyo mahaba-haba. So 2 oras po kami mahigit doon, 2 oras kalahati. At ako'y nagpapasalamat sa kasiglahan ng pagtugon po ng ating mga kapatid sa programa. Sila po yung mga masiglang nagtanong sa atin at sa tulong ng Panginoon ay naipaglingkod naman natin sa kanila ng maayos ang mga katanungan po nila. At ganoon din pinasasalamatan ko rin po yung nag-invite po sa akin naman doon po sa Northern Luzon Mission, yung Adventist World Radio, doon po sa lokal na iglesia sa ating North Luzon Mission, si Pastor Benjamin Dutimas, na naimbitahan po tayo nung Friday, 6 to 7 a.m. naman, sa pamamagitan din po ng Zoom. Yun po ay isang magandang karanasan na yung Zoom technology through internet ay naging kabahagi para tayo ay makasama at makadaupang palad ng mga nag-i-invite po sa atin sa iba't ibang panig ng atin pong sanglibutan. At nung Biyernes nga po ng umaga, doon sa programa ng AWR sa North Luzon Mission, tayo po ay nabigyan ng 1 oras na pagsagot sa mga tanong ng atin hong mga kaibigang nakikinig din sa programa na yon. AWR 107.7, Pastor Benjamin Dutemas, marami pong salamat sa privilege po na inyong ipinagkaloob. Okay, so ngayon naman pong hapon dito sa regular na program ng Reasons of Faith
ay patuloy po kaming nagpapasalamat. Hindi maubos ang aking pasasalamat dahil sa inyong walang sawang pagtangkilik sa atin ng programa. Well, bago tayo lubusang dumako sa paghimay nitong paksa na hiniling ni Brother Paulo Agbo, tayo po muna magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, and then after na makapanalangin ko, ipagkakaloob ng aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, ang kanyang handog na awitin sa ating Panginoon, gandun din sa bawat ina na nabubuhay sa balat ng lupa. Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan na muli pinagkaloob sa amin ang pagkakataon at pribileheyo na maging instrumento ninyo sa pagpapalaganap ng inyong salita, ng kaalaman tungkol sa kaligtasan sa lahat ng aming mga kaibigang taga-subaybay at ang aming mga kapatid na nanonood sa hapong ito. Harinawa o Diyos, ang banal na Espiritu ay patuloy na kami gabayan at bigyan ng kapangyarihan ng inyong lingkod na makapangusap ng mga salitang may karunungan na nagbubuhat lamang sa inyo. Ano mang pagkakasala, inyo nawa kaming patawarin upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa puso't isipan ng bawat isa. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon, tatawagin na po natin na magkakaloob ng handog na live na awitin. Handog po ito sa ating Panginoon, ganun din sa bawat nanay na nabubuhay sa balat ng lupa. Kasama na po ang ina ng aking nag-iisang anak, si Maiden Sarmiento. Narito na po si Princess Alia Sarmiento. She watched by my grave through long sleepless nights. She taught me
Okay, purihin po ang ating Panginoong Diyos sa mensahe sa awit na ipinagkaloob ng aking Princess Aliyah. Pinagkaloob sa ating Panginoon, ganun din sa bawat nanay na nabubuhay sa balat ng lupa. Okay, so ngayon mga kapatid, no, itong ating gagawin ay paksa na request ni Brother Paulo Agbo. Ngunit bago yon, gusto kong i-announce patuloy sa inyo yung atin hong bagong YouTube channel. Pakilagay Aliyah, yung pakita natin yung kanilang makikitang logo ng ating bagong YouTube channel. Ayan po yung logo, ROF Media Ministry. At mayroon ho kasi kami dating mga nailagay na doon, matagal na, baka malito yung ibang maghahanap doon sa YouTube. I-click niyo lang po ninyong link. Yung nakikita po ninyo ay sa aming Facebook account yan, nakapin sa taas. Nandun yung link. Pag nakita ninyo yung logo na nakita ninyo ngayon sa screen, nandun yung link sa taas, pindutin nyo lang at dadalhin ko kayo mismo sa ating bagong YouTube channel. Mag-subscribe po kayo at pakipindot yung notification bell para every time na mag-upload kami ng bagong video ay malalaman po ninyo agad. Okay, so lahat po ng aming mga kapatid na taga-subaybay, sana ho ay suportahan mo natin ang atin hong bagong YouTube channel. Ganon din, sa nagtatanong ng atin hong Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Sabi ko nga po sa inyo, hanggat hindi pa tayo pinapayagan ng gobyerno, no, ng national at local government na mag-conduct ng mga gathering, yung social gathering, dahil bawal nga ngayon, may social distancing. So, huwag nyo pong tanungin sa akin kung kailan magsisimula kasi hindi po natin alam yan. Hindi po ako ang pwedeng makasagot niyan. Dapat nung March pa ho kami nagsimula, every 4th Saturday of the month sa ganap na alas 12:30 ng hapon. Yan ang schedule ng Bible Institute. So lahat ng naka-enroll dyan, sila lang po ang makakapanood ng video at mabibigyan ko ng handout doon sa mga naka-online, ha. Lalo na sa mga nasa iba't ibang panig ng ating mundo, sa abroad, marami silang mga enrollees dyan. Sinadya ko pong magkaroon, idagdag ang online para yung ating mga kapatid na naghahanap ng ganyang pagtuturo ay mabigyan din ng pagkakataon na makapanood sila sa kabila ng iba ho ang ating time zone. Pag gising tayo rito, tulog sila ron. So kapag gising nila, nandun yung mga video, mapapanood nila. Sila lang ang makakapanood, yung mga naka-enroll. Kaya yung mga nasa abroad o sa malayong lugar dito sa Pinas, kung gusto ninyong mag-enroll, although advanced po ang tinuturo kong subject, dahil yung mga basic niyan ay si Season 1, Season 2, Season 3. Ganun pa man, susubukan nating makaabot din sa level na yun yung mga nag-enroll lamang sa Season 4. Advanced po yung mga subject po natin dyan. So, pagdating dun sa pagsisimula, wag niyo po akong tatanungin kung kailan mag-i-start dahil kung ako lang, noon pa nag-start yan nung March. So hanggat may COVID crisis, hindi ko masasagot yung tanong kung kailan mag-i-start. Bahala na Panginoon dyan. So yun po yung ating kasagutan sa mga nag-i-inquire. Hindi ko kayang sagutin kung kailan mag-i-start. Pero kapag pinayagan na tayo ng local government, every 4th Saturday of every month po yan. 11 sessions yan ang ginagawa natin dyan. Okay? So, ganun po ang ating masasabi sa bagay na yan. Okay? So, pasok na po tayo dito sa pagsagot sa tanong. Magiging 2 episodes ito. Tuloy-tuloy ko na, hindi ko puputulin to. Kasi po, ang tanong na sa Revelation 13, dalawang hayop kasi yung nandyan. So, itutuloy-tuloy ko po ang topic na ito. Gaya ng ginawa natin last broadcast natin, na almost 2 hours yung pagsagot sa mga tanong. Ituloy natin ito hanggat matapos. Okay? So, ano ba itong nilalaman ng Revelation chapter 13? Yan, pakilagay Ali yung title natin. Revelation chapter 13. Ito po sa Revelation chapter 13 is God's protection from last day delusions. Protection po ito ng Diyos laban sa pandaraya sa huling araw na ito. Ito po yung nilalaman ng Revelation chapter 13. At babasahin natin from verse 1 yung mga nakalagay po rito. Sundan po natin. Verse 1. At siya'y tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Verse 2. At ang hayop na aking nakita, okay? At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Aliyah, nasusundan mo ba? Nandyan, ilagay ko dyan. Okay. Ito po ang medyo, minsan may technicality sa live, Pakilagay muna ang sa screen, pupuntahan ko dyan. Okay?
Pakitakpan muna. Okay, so muli pong nagbabalik ang programang Reasons of Faith. Nako, pasensya na ho sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nagkaroon lang ho ng konting technical problem yung atin hong ginagamit na presentation po rito. So,
Pasensya na ho at medyo inayos lang natin ng konti sapagkat napaka-importante din na maipakita po namin sa inyo yung inihanda po nating mga presentation. So yun po ang nagka-problema sa ating technical, kaya inassist ko lang ho muna, kaya medyo na-block tayo sa ere ng, kumbaga nawala tayo sa ere sa loob ng 5 minuto. So balik ho tayo. Ito pong topic natin ay request mula sa ating tagapakinig, si Brother Paulo Agbo, at simulan na ho natin. Ito po ang pag-uusapan natin, Revelation chapter 13. Sinasabi po rito that Revelation is God's protection from last day delusions. Ang aklat pong ito ng Apokalipsis sa kabuuan ay protection natin, binigay ito ng Diyos laban sa pandaraya sa huling araw. Pandaraya nino? Ng kaaway ng Diyos na si Satanas. At dito ipinapakita ang mga kapangyarihang ito sa Revelation chapter 13. Ano ba itong mga kapangyarihang ito? Kapangyarihan ng dalawang institusyon sa religious aspect at pangalawa sa political aspect. Yung magsasama yung relihiyon at yung gobyerno. So paano mo nasabi yan? Kaya nga po ito yung paksa natin. Basahin muli natin from verse 1. Nakalagay na Aliyah. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Verse 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Verse 3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Verse 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan, upang pusungin at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Verse 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat bansa o bawat angkan at bayan at wika at bansa. Verse 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Verse 9. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. So ito po yung siyam na talata na may ang nilalaman ay patungkol sa unang hayop na ipinakita po rito sa isang chapter lang na ito. Chapter 13 pa lang ito. Maya-maya, yung sa second part, yung ikalawang hayop. Ngunit dito mapapansin natin sa ating binasa sa mga talata, since ito historical grammatical ang approach, grammar po natin, so pang buong mundo ang sitwasyong nagaganap at pinag-uusapan dito patungkol doon sa unang hayop, pang buong mundo. Kasi nabasa natin kanina yung binabanggit na sa bawat bansa, ang kanwika at bayan, yung nangananahan dito sa lupa, sa earth, magsisisamba sa kanya. So ito po ay prophecy. Prophecy means foretelling, foretelling or prediction. At ang nagpredict hindi tao, ang Diyos. Ginamit lang si Juan na sumulat ng prophecy na nakita ng Diyos na magaganap sa huling araw. So wag nating baliwalain ang paksang ito. Ito po'y napakahalaga para po tayo'y makapaghanda sa tiyak na mga kaganapan na kung tayo po'y hindi aware sa nangyayari sa ating paligid, darating ka sa pagsamba dito sa hayop na binigyan ng dragon ng kapangyarihan, kasi sinasabi dito ang tiyak na nakita ng Diyos sa kanyang prophecy, lahat ng nangananahan sa lupa magsisisamba sa kanya, na yung kani-kanyang pangalan hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya itong topic na ito sa Revelation chapter 13 may kinalaman sa final destiny ng tao. Kung mapupunta ka ba kasama ng kordero sa langit o sasamba ka sa dragon, nito pong gawa ni Satanas. Ito po yung unang hayop na pinag-uusapan. Sino ngayon itong unang hayop na ito na pinag-uusapan dito po sa ating nabasa? Ito po ay ating isa-isahin ngayon.
Itong unang hayop, ito'y parallel prophecy, ang Revelation chapter 13. At yung Daniel, parallel prophecy, meaning magkapareho yung propesiya na ipinapakita po dito sa mga kapangyarihang ito. Kaya lang, meron ditong principle na repeat and enlarge. Inuulit, ngunit may ipinapakitang mas malaki pang bagay na may mangyayari pa. Halimbawa sa aklat ng Daniel lamang. Si Daniel chapter 2, ipinakita yung mga political kingdoms from Babylon to Rome. And then, sa Daniel chapter 7, inulit, yun yung enlarged part, repeat, Babylon up to Rome, ngunit merong ini-enlarge, pinapalaki, pinapaliwanag na karagdagang truth doon ng Panginoon. Dahil ang repeat and enlarge, ginagamit na prinsipyo ng pagtuturo yan ng mga guro. Uulitin, and then may panibagong puntong ipapakita para lalong mas maliwanag sa kanyang mga estudyante. At ang ating Diyos, He is a great teacher. So repeat and enlarge principle galing sa Panginoon. Like si Daniel chapter 2, it talks about political kingdom from Babylon to Rome. And then sa chapter 7, inulit uli pero sa ibang symbol. Babylon uli until Rome, and then pinakita yung another point ng truth. It's all about the religious aspect, yung little horn power na pinag-aralan natin sa programang ito matagal ng mga ilang buwan ang lumipas. So sa mga gustong makita kung anong ibig sabihin, sa mga hindi nakakaalam, sa ating mga kaibigan, sino ang maliit na sungay, sa Daniel chapter 7, may topic tayo doon. I-scroll down nyo lang, pag napunta kayo sa Reasons of Faith Facebook account, nandoon sa bahaging baba yung pag-topic sa little horn. Tinalakay natin doon na ang little horn or maliit na sungay na pumalit sa batas ng Diyos, pinalitan yung pangingili ng araw ng Sabat, inusig yung mga banal ng Diyos, naganap ng Dark Ages, at yung haba ng panahon, yung kanyang pamumusong, nag-aangkin siya ng kadyusan, kaya siya ang tumpak na kumakatawan sa little horn, none other than the system of the papacy. Yun yung little horn sa Daniel chapter 7. And that's why binabanggit natin na ang Revelation is parallel prophecy of Daniel chapter 7 or Book of Daniel. It is because this first beast, ang unang hayop sa Revelation chapter 7 is also the system of the papacy. Pakita natin, Aliyah, sa screen. The leopard-like beast, itong unang hayop na nakatulad ng isang leopardo, ay sistema din po ito ng kapapahan. Paanong nasabing sistema? Pareho ng little horn sa Daniel chapter 7? Yes, of course. So, iisa-isahin natin. Itong pag-aaral na ito ay hindi pag-atake po sa pananampalataya ng ating mga kaibigang Roman Catholic. No? Ang pag-aaral natin ito may kinalaman sa objective Bible study. Dahil ito po'y ibabatay natin sa mga evidences na nakita natin historically, sa mga theologians, sa literal na naging kaganapan sa kasaysayan kung bakit umangkop, umakma, o naging sakto ang prophecy ng leopard-like beast dito sa sistema ng kapapahan. Hindi po ito pag-atake sa mga Roman Catholics, yung mga tao na seryoso sa kanila pong pananampalataya. Ang atin dito ay pag-aaral tungkol sa doktrina na umangkop naman na ang doktrina ng papacy, ng kapapahan, ang may kinalaman dito sa tinatawag na leopard-like beast. Sila po yon. Walang labis, walang kulang. So simulan na ho natin. Bakit natin nasabi? Eto, balikan natin. Ang nakita sa pangitain na umahon sa malaking dagat, yung unang hayop, at ang simbol ng dagat or kalipunan ng tubig sa Biblia, dahil ang Biblia po ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Babasahin lamang po natin kung ano yung mga kahulugan ng simbol na itong hayop na ito na leopard-like beast o katulad ng leopardo galing sa dagat. Ang dagat, kalipunan ng tubig. Ano ang simbolo ng dagat kapag prophecy ang pinag-uusapan? Ito po sa Revelation chapter 17 or Apokalipsis 17:15. Pakilagay sa screen, Aliyah. 17:15 ng Apokalipsis. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patotot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So ang simbolo ng dagat na pinag-ahunan nung hayop, ng unang hayop, ay walang iba, in short, population. Kasi sinasabi diyan yung tubig, simbol ng mga bayan, karamihan, mga wika, mga bansa. So ang Biblia po ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili pagdating sa symbol. Hindi ho natin kailangang mag-decode, mga decoding style, wala ho doon ang pag-unawa ng Biblia. Ang Holy Spirit pa rin ang nagbibigay ng kanyang sariling paliwanag. Since God, through the Holy Spirit, ang nagsulat ng Bible, so yung mga symbol doon, papaliwanag din ng ating Panginoon. That's why
The Bible alone interprets itself. Hindi ho tayo maghahagilap ng kung ano-anong mga code. Ang Biblia ang nagsabi, ang dagat o kalipunan ng tubig, ibig sabihin, population, mga tao. So galing itong leopard-like beast o ang system ng papacy sa karamihan ng tao. Di ba Europe, yan yung lugar. Yan yung sinasabi sa Daniel chapter 7 na 10 sungay. At doon naman sa Daniel chapter 2, yung mga paa na kumakatawan sa 10 daliri, ang Roma ho kasi na-divide sa 10 kaharian. At diyan ang pinanggalingan, yung population na yan, nito pong leopard-like beast or papacy. Ngayon, sa paglalarawan ng unang hayop, siya ay katulad ng leopardo. Ang paa niya ay katulad ng oso. Ang bibig niya ay gaya ng leon. Samantalang sa Daniel chapter 7, ang sinasabi doon ni Daniel, ang unang nakita niya, leon. Sunod, oso. And then, leopardo. And then, yung nondescript beast o walang katumbas na pagsasalarawan tungkol sa ikahapat na hayop. Yung Babylon nga, yung leon, yung oso ay Medo-Persia, yung leopardo ay Greece, at yung Roma ay nondescript beast. Samantalang dito sa Revelation 13, ang unang nakita ni Juan, leopardo, oso, leon. Pabaliktad. Kung pansinin niyo, pabaliktad. Ang sinasabi ni Daniel, leon, oso, leopardo. Ang sinasabi naman ni John, leopardo, oso, panghuli ang leon. Bakit? Kasi po, sa ulat o sa prophecy ni Daniel, tumitingin siya sa future. Samantalang itong si John, doon, although this is prophecy sa Revelation chapter 7 at chapter 30 na mangyayari sa future, pero ang tingin ni John ay backward. Bakit naging backward? Kasi kung si Daniel nakatingin sa future, dahil mas nauna si Daniel kaysa kay John, for 600 BC, buhay na si Daniel, si John ay nasa 1st century AD, so ang tingin nila pasalubong. Ang nakita ni Daniel, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Samantalang si John, nabubuhay siya sa panahon ng Roma. So, naturalmente na magiging tingin niya, bago ang Roma, nandyan yung Gresya na kumakatawan nga sa leopardo. At bago ang Gresya, nandyan ang Medo-Persia na Medo-Persia na kumakatawan nga sa oso o sa bear na symbol. At bago ang oso o Medo-Persia, nandyan yung Babylon na kumakatawan sa leon. So nakita mo, that's why yung paliwanag dyan ay pabalik yung tingin ni John dahil nabubuhay na siya sa ika-4 na kingdom na sa panahon ni Daniel, malayo pa yung ika-4 na kingdom. So, yan po yung definition. Ngayon, ang matindi rito sa panahon ni John, sa panahon ng Roma, yung quality or attributes o katangian ng 3 kingdoms from Babylon to Gresya ay nandito sa ika-4 na kingdom dito sa mundo. At yan yung unang hayop sa Revelation chapter 13. Pinagsama-sama yung katangian ng mga hayop like Babylon, Medo-Persia, and Greece dito sa system ng papacy. Bakit? Paano mo nasabi, Brother Melvin, na pinagsama-sama? Pansinin natin na ang leopardo na kinakatawanan ng bansang Gresya, siya po ay nagpapasamba. Yan po ang katangian ng Gresya, lalo na sa kapanahonan ni Alexander the Great. Siya po ay nagpapasamba. Kaya nga, nung sa pamamayagpag ng kingdom ng Greece, lalo na nung napunta si Alexander the Great sa Egypt, ipinangalan sa kanya yung isang lugar doon, Alexandria, bilang pagkilala kay Alexander as one of the gods. So yan po ay mababasa natin sa mga aklat ng kasaysayan. Pansinin natin, babasahin natin yung isang halimbawa na naisulat, Alexander in Egypt by Alan M. Fields and Dr. Joan Fletcher. Ang sabi dito, Alexander was therefore, nakalagay na sa screen, Alexander was therefore hailed as Savior and Liberator, the people's choice and legitimate heir. He was offered the double crown of the 2 lands, anointed as Pharaoh in Memphis on November 14, 332 BC. The culmination of his coronation was the climactic moment when the high priest named him Son of the Gods, according to the traditions dating back almost 3,000 years. So yan po ang isa sa nagsasabi sa kasaysayan na si Alexander the Great sinamba. Kaya nga pinangalan din sa kanya yung isang lugar dyan sa Ehipto. So, katangian niya ng system ng papacy, maya-maya babasahin po natin na sila po ay nag-aangkin din ng kadyusan. And then, yung katangian naman ng oso, yung Medo-Persia, sila po ang nag-aangkin ng tinatawag na infallibility o walang kamalian.
Naalala natin sa kasaysayan po ng Biblia na noon pong pinagplanuhan ng mga kaaway ni Daniel, si Daniel para maipahamak sa hari na si Darius, gumawa ng propaganda. Ito pong mga naiinggit kay Daniel, mga matataas din na tao sa lipunan ng gobyerno noon ng Medo-Persia. In short, naipahamak nila si Daniel sapagkat gumawa sila ng decree without knowing of King Darius. Gumawa ng decree ang mga alagad ni Darius na ang sino mang sasamba maliban kay Darius ay ipapapatay. At doon nga, nabitag nila si Daniel at isinumbong kay Darius, na nalungkot nga si Darius dahil hindi niya alam na yung batas na yon maging kapahamakan ng kanyang kaibigan na si Daniel. Kaya alam natin yung kwento, ipinakain or inilagay si Daniel sa loob ng kuweba ng mga leon para ipakain. Ngunit nakita naman natin na hindi naman nangyari na malapa si Daniel sapagkat iniligtas siya ng ating Panginoon. But the point is, kaya yung hari na si Darius, wala siyang magawa kasi natatakanan niya ng kanyang ring. Ibig sabihin kasi noon, once na kumbaga pinirmahan, gamitin na natin yung ating lingwahe sa ating kasalukuyan, once na pinirmahan ng hari ang isang batas, hindi na ito mababawi. Ang tawag doon, infallibility, walang kamalian. Pag isinabatas na ng hari ng Medo-Persia, wala na itong pagkakamali. At yan ang katangian ng oso. At yan din po ang inangging katangian ng papacy. Pakita mo, Aliyah, nung panahon ni Pope Pius IX, 1846 to 1878. During whose pontificate, the doctrine of papal infallibility was dogmatically defined by the First Vatican Council. Ito pong doktrina daw ng papal infallibility. Pag sinabing infallibility, ulitin kong muli, walang pagkakamali. Hinding-hindi sila nagkakamali. Noong 1870 nangyari yon. At ito'y pinasimulan ni Pope Pius IX. Lalo na, ito po'y na-define doon sa First Vatican Council. Mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi po kasing infallible, hindi nagkakamali, walang sino mang nabubuhay dito sa ating planetang Earth na hindi nagkakamali. Diyos lang. At sa pamamagitan ni Hesukristo na nagkatawang tao, yun yung hindi nagkamali kahit isang kusing. Pero inangkin po ng sistema ng kapapahan. Kaya yung katangian ng Medo-Persia na infallibility, inangkin din ng sistema ng kapapahan. Pangatlo, yung leon, itong Babylonia. Ang Babylonia po, mananamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan nila, departmentalized. Ano ibig sabihin ng departmentalized? Pag sinabing departmentalized gods, depende sa pangangailangan mo. Kung ang kailangan mo ay dumami ang ani o ang alaga mong hayop, mayroong particular na Diyos na dapat kang tawagan. Depende nga sa pangangailangan mo. Pag gusto mong magkaanak, hirap kayong magkaanak, may particular Diyos na dapat kang tawagan. Diba? Parang sa panahon natin ngayon, pag hirap kang magkaanak, tagal na, pwede kang magsayaw sa ubando kasi may patron doon na sasagot sa'yo. Coming from Babylon practice yung mga bagay na yan. So, pinapakita lang natin dito, even from the time of Babylon, kahit wala pa yung Babylon, Assyria, Medo-Persia pa, Assyria or Egypt pa lang, marami nang sumasamba talaga sa mga iba't ibang uri ng Diyos. Depende sa pangangailangan mo. At yan din po ang sistema ng papacy. Diba? Kumikilala sila sa iba't ibang patron, sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Yan po yung pumasok sa backdoor ng Christianity. Hindi yan doktrina ng Biblia. Sa Biblia po, isa lang dapat ang Diyosin natin, ang Panginoong Diyos na nasa langit, na nagsugo ng kanyang bugtong na anak. Pero sa sistema ng papacy, angkop sa kanila yung katangian ng leon na mayroong paniniwala sa iba't ibang Diyos, iba't ibang patron nila. So ngayon, nung sinabi rito sa binasa natin sa mga talata na ibinigay ng dragon yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang trono at yung kanyang authority dito sa hayop. Yung dragon sa Biblia, primarily, of course, symbol yan ni Satan. In Revelation chapter 12, i-quote ko na lang verse 7 up to verse 9, yun yung dragon na walang iba kundi si Satanas, ang matandang ahas ika na tinatawag na Diablo at Satanas. So sa Biblia, ang pangunahin na tinutukoy sa salitang dragon na nagbigay ng kapangyarihan dito sa unang hayop, walang iba kundi si Satanas. But secondarily, ang nakita sa kasaysayan na nagbigay ng authority sa papacy is none other than the kingdom of Rome. Yung western part ng Rome ang nagbigay, yung emperor during that time, ang nagbigay ng kapangyarihan sa papacy para magkaroon siya ng pangangasiwa sa kanlurang bahagi ng Roma. Ito po ang kasaysayan. Sinin ninyo. Sa Labianca Professor of History, University of Rome, to the succession of the Caesars came the succession of the
pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Napansin niyo po yan? Yung successor ni Caesar, walang iba kundi yung pontiffs. Itong pontiffs, lumang salita ito na kumakatawan sa bishop o sa panahon natin ngayon, Pope, pontiffs. So, nung si Emperor Constantino Ika, inilagay niya yung kanyang trono. Iniwanan yung kanyang trono sa kanlurang bahagi ng Roma at inilipat niya doon sa silangang bahagi ng Roma. Ayun po yung eastern part ng Rome na ang tawag noon sa panahon ng 330 AD, Constantinople. So, mula doon sa western part ng Rome, lumipat si Emperor Constantino ng trono niya doon sa eastern part ng Rome, ang tawag nga po doon, Constantinople. Sa panahon natin ngayon, yun yung Turkey. Iba na siyempre yung pangalan. So, yan po ang history niyan. At naiwan ang pangangasiwa sa western o kanlurang bahagi ng Roma sa kapapahan. At yan po ang sinasabi ng Biblia, ibinigay sa kanya ng dragon ang kapangyarihan, yung luklukan, dakilang kapamahalaan. At yan ay mababasa sa maraming aklat ng kasaysayan, hindi lamang mga, of course, non-Seventh-day Adventist. Mga theologian, maging Roman Catholic, recognize nila yon na Roma ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. At yan bang kinaangkupan ng sinasabi po rito sa Revelation chapter 13, walang ibang umangkop, walang ibang binigyan ng kapangyarihan ng Roma. At syempre, ang Roma, ginamit po ni Satanas yan. Particularly, nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, gusto na siya agad ipapatay sa pamamagitan ni Herodes. Nung lumaki ang ating Panginoong Jesucristo, naganap niya yung kaniyang gampanin, ang Roma din po ang nagpahintulot na maipapatay si Kristo. Sino ang nasa likod? Si Satanas. That is why, primarily, ang dragon kumakatawan kay Satanas, secondarily, sa historical application, kumatawan sa Roma. At walang ibang binigyan ng kapangyarihan, authority, at dakilang kapamahalaan is none other than the system of the papacy. Therefore, sila yung unang hayop sa Revelation chapter 13. Ngayon na ito. In verse 3, ang sabi rito, pakilagay uli sa screen, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. So nakita doon, nasugatan ng mortal wounds. Ito pong unang hayop or papacy. Kailan nagkaroon ng mortal wounds ang papacy? Ito po ay naganap nung pinag-aralan natin yung little horn sa Daniel chapter 7, nung nagkaroon ng church and state power itong papacy nung 538 AD sa pamamagitan ni Emperor Justinian sa kanyang decree. The Justinian's decree nung 533, after 5 years, nagkaroon ng church and state power ang papacy from 538, nagtapos ang kanyang kapangyarihan nung 1798. Bakit? Dahil sa utos ni Napoleon Bonaparte. Tandaan ninyo, ito po'y panahon na ng French Revolution, the Age of Enlightenment. Sa utos ni Napoleon Bonaparte sa kanyang general na si Louis Alexander Berthier, pinasok ang Roma, inalis sa kanyang trono ang kapapahan noong 1798, tinanggalan siya ng temporal power. At yung Pope noon is none other than Pope Pius VI. Meaning to say, nagtapos yung kanilang temporal power. Pero ang papacy hindi nagtapos. Yung power ang nagtapos. Yung makontrol ang gobyerno para gamitin at usigin ang hindi naniniwala sa kapapahan. Yun po ang punto ng temporal power na nagtapos. In 1798, pakilagay yung Historialia sa The Encyclopedia Americana, 1941 edition. In 1798, he, pertaining to General Berthier, made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one. Ito po yung naganap eksakto noong 1798. From 538 to 1798, yan yung 1260 years na sinasabi sa Book of Revelation na itinuturing na madilim na kapanahunan or dark ages. Nagwakas, nasugatan ang unang hayop, ang papacy, ng sugat na ikamamatay. Ngunit, ang sabi sa verse 3, sa huling bahagi, at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nanggilala sa hayop. Napansin ninyo? Yung mortal wound na yun gumaling. And then the response of the people of the earth, ang sabi dyan, and the earth marveled after the beast. Nanggilalas, namangha. Ito po yung response na namangha sila. Bumalik uli yung kanyang amor. Ngayon, balikan natin, paano siya nagkaroon ng pagsimula ng kanyang paggaling ng sugat. Ito po yung panahon noon ni Cardinal Gasparet, Premier Mussolini. Pakilagay yung lumang dyaryo noon sa San Francisco Chronicle. Ito po yung Signed Historic Roman Pact.
Ito po yung dating dyaryo noong 1929. Basahin natin. The Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, take note the words, healing the wound. Extreme cordiality was displayed on both sides. Ito po yung nilalaman ng dyaryo nung February 11, 1929. Sa makatuwid, dito nagpasimulang binigyan ng independensya ang Vatican sa pamamagitan ng leader ng Italy. 1929 lang. So, nung nasugatan siya 1798, nawala na sa kanyang temporal power. Pero ayon sa prophecy ng Biblia, ang kanyang sugat ay gumaling. At yan mismo yung pananalitang ginamit, tandaan ninyo, ang nagsusulat ng dyaryong ito, hindi ito yung sa biblical perspective, ang ginamit niyang mga salita, healing the wound. Paggaling ng sugat. Kaya nagkaroon ka ng extreme cordiality yung leadership ng Italy at yung Vatican. Ito yung naganap. Nagkaroon ng kasunduan na binigyan siya ng independensya noong 1929. At mula noong 1929, bumango muli ang pangalan ng papacy. At alam nyo ba kung kaninong, kumbaga, panunungkulan bilang papa, lalong bumango at sumikat muli ng gusto sa buong mundo ang sistema ng kapapahan sa panahon na po ni Pope John Paul II. Pakilagay sa screen, Aliyah, the papacy has gained worldwide influence, prestige, and prominence. Alam nyo, nung panahon ni Pope John Paul II, nalibot niya ang nasa 100 bansa at talagang matindi yung pagsalubong at pagkilala at pagmamahal sa kanya. Ano po itong taong ito napaka maamo yung dating, very charismatic, kaya talagang yung sinabi ng Biblia na ang buong lupa'y nang gilalas, literally nangyari muli sa sistema ng kapapahan. Pakilagay sa screen. Once again, history testifies to the truthfulness of Revelation's prophecy. Sinabi ng Diyos yan nakita niya kung anong mangyayari Nasugatan siya, and then muling gagaling yan. Pero yung proseso ng paggaling tuloy-tuloy. Ngayon ito. Sa panahon na ni Pope Francis, meron siyang appeal for unity. Ito na yung kasalukuyang Pope. Ang sabi niya rito, division is a wound in the body of the Church of Christ, and we do not want the wound to remain open. Stop lang muna tayo dyan. Ano ang sabi niya? Yung pagkakabahagi, sugat yan sa katawan ni Kristo. At ayaw natin na ang sugat na yun manatiling bukas. So meaning to say, yung proseso ng paggaling ng sugat, magkakaroon ng katuparan. At recognize yan mismo ng mga kapapahang papalit-palit dyan sa paglilingkod nila. Kaya pinag-uusapan natin, sistema, hindi personal na papa, sistema. Next, division is the work of the father of lies, the father of discord, who does everything possible to keep us divided. So yung pagkabahagi gawain ng ama ng kasinungalingan, si Satanas yun. Siya yung ama ng pag-aaway-away para tayo manatiling hiwa-hiwalay. Di ba? Parang napakaganda ang dating. In one sense, tama Si Satanas talaga ang pangunahing nagbibigay ng pagkakawatak-watak o pagkabahagi. Pero ang punto dito ng papacy, this is a psychological battle. This is a psychological warfare. Yung pakikipagkaisa sa mali, hindi pwedeng mangyari yon. Kung makipagkaisa tayo doon sa tamang turo, hindi doon sa maling turo. Hindi ibig sabihin na kahit maling turo, okay lang, magkakaibigan pa rin tayong lahat pagdating po doon sa ideya. No. Hindi pwedeng mangyari yon. No can do, ika nga. Dahil sa Biblia, ang sabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Sa pagkatuwid, kung makikipagkaisa tayo dun sa tama, kung ano yung gusto ng Diyos, at kung hindi, ano yung gusto ng tao. Di bali nang hiwa-hiwalay tayo kung magkakaisa lang tayo sa platform of error. Ito yung gusto this is psychological warfare. Sa mababaw na mga mananampalataya ng Diyos, walang problema ito, makipagkaisa tayo kahit iba-iba paniniwala. Doon sa mga mabababaw na nag-aaral ng Biblia. Pero kung alam mo yung simulain ng Diyos, matatakot tayo makipagkaisa sa kamalian. Doktrina ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung mga tao. Marami mga tao matitino kahit mali yung doktrina nila. Hindi doon sa kanilang katinuan natin, kumbaga ang pinag-uusapan, kung yung doktrina, hindi sa ugali nila, sa doktrina. Yun ang ating pinag-uusapan dito. Ngayon ito, tuloy natin. Sa verse 5, ito yung karagdagang katangian kung bakit papacy nga itong first beast o ang leopard-like beast.
Pakilagay sa screen. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. So ito yung nagsasalita ng blasphemy. Itong first beast sa Revelation 13. Kaya nga sinasabi natin, siya din yung little horn dahil ang description ng Daniel 7 sa verse 25, itong little horn nagsasalita ng kapusungan. Great things against the Most High. Pag sinabing kapusungan, ang biblical definition niyan, nag-aangkin ka ng kapangyarihan o karapatang nakauko lamang sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang blasphemy sa biblical definition. Hindi lang yung pagmumura, hindi lang yon. Kundi inaangkin mo yung kapangyarihan at karapatan na nakauko lamang sa Diyos. That is the biblical definition of blasphemy. Kagaya nung sinabi kay Kristo, nung mga Hudyo na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos, tao ka lang namumusong ka, nag-aangkin ka, nagkukunwari ka na Diyos. So yun po yung biblical definition. Nag-aangkin ka ng kadyusan. Si Kristo Diyos naman talaga Hindi lang siya kinilala ng mga Hudyo na siya ay Diyos. Kasi nagkatawan tao siya. Very literal itong mga matitigas na ulo ng Hudyo. Ngayon, balik tayo dito sa unang hayop, which is kapapahan. Mayroon bang pag-aangkin ng kapapahan, ng kapangyarihan, ng karapatan ng pagiging Diyos? Basahin natin. Dito sa La Civiltà Católica noong March 18, 1871. Ito yung Catholic magazine. The Pope is supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ and is not only a priest forever, but also King of kings and Lord of lords. So anong sabi nila rito? Ang Papa ay kataas-taas ang hukom, supreme judge. At hindi lamang siya vicegerent or ambassador ni Kristo, hindi lang siya pari magpakailanman, kundi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa Biblia po, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos. At tinukoy si Kristo sa Revelation 19:13 na meron siyang pangalang nakasulat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Inangkin din po ng sistemang ito. Dagdagan pa natin. Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca. Ang sabi dyan, the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. Meron daw dakilang kapangyarihan, dignidad, at siya'y itinataas hindi lamang ordinaryong tao, kundi katulad ng Diyos at kahalili ng Diyos. Dagdagan pa natin. Sa Lucius Ferraris again, hence the Pope is crowned with a triple crown as King of Heaven and of Earth and of the lower regions. Pag-aangkin po nila yan. Binabasa lang po natin ito. Para makita natin sa Biblia, para maging fair naman ho tayo, bakit na ninyo nasabing papacy ang first beast? Kasi nga merong mga katibayan. At sila po ang nag-aangkin yan, hindi kami. Binabasa lang po namin. Ngayon, yun ay paglalahad ng kanilang mga encyclopedia at maging ng kanilang mga magazine. Punta naman tayo sa nabuhay na Pope noong panahong yon na si naging Pius VI. Ito po yung Archbishop ng Venice. Na bago siya naging Pius X. Ang sabi ng Archbishop na ito, ang sabi ganito, the Bishop of Rome is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of the flesh. Does the Bishop of Rome speak? It is Jesus Christ who speaks. Ano sabi dyan? Itong Bishop ng Rome or Papacy, hindi lamang representative ni Jesus, kundi siya mismo si Hesus Kristo. Natatakpan lang ng laman. Kapag nagsalita ang Bishop o ang Pope, si Jesus Christ mismo ang nagsasalita. Napansin niyo yung matinding pag-aangkin? Mismong Papa na ho ito. Kasi yun talaga ang pag-aangkin nila. Na sila mismo si Hesus Kristo. Hindi lamang basta representative, kundi sila mismo si Kristo, natatakpan lang ng laman. O isa pang Pope na nag-aangkin ng kapangyarihan ng Diyos sa lupa. Ito pong The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, page 304. Ang sabi doon, we hold upon this earth the place of God Almighty. Napansin niyo po yun. Pag sinabing The Great Encyclical Letter, ito po yung pinapaabot na paniniwala sa lahat ng mga Catholic na ito po ang kanilang paninindigan. Nahawak nila ng papacy ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Maliwanag po yan. We hold upon this earth the place of God Almighty. Hawak namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Yan ang pag-aangkin. That is why, yan ang tinatawag na blasphemy. Kaya siya ay nagsasalita ng dakilang kapusungan. Yun ang sabi sa Revelation chapter 13 patungkol dun sa unang hayop. At ngayon, yung haba ng panahon ng paghahari ng unang hayop, in verse 5, pakilagay sa screen, Aliyah.
at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. So anong ibig sabihin ng 42 buwan? Doon sa Daniel chapter 7, ang nakalagay doon, 3 at kalahating panahon o isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon or 3.5 years na ang total ay 1,260 days. Ngayon, sa Biblia, ang nagbibigay nga ng kapaliwanagan, ang isang araw, pag pinag-usapan ng prophecy, katumbas ng alin? Isang araw, isang taon. Mababasa nyo sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 14, talatang 34 at maging sa Ezekiel chapter 4, verse 6. Ang isang araw, pagpropesiya ha, ang isang araw, katumbas ng isang taon. So yun yung 1,260 days or years sa Daniel chapter 7. Ngayon, dito sa Revelation 13, ang haba ng kanyang panahon, 42 buwan o 42 months. So bakit iba kung pareho sila ng little horn? Pareho din po ito. Tingnan po ninyo ha. Pakita natin aliyah. Ito po yung kalendaryo ng mga Hudyo, calendar of the Jews. Ang isang taon sa kalendaryo ng mga Hudyo, 360 days lang. Sa makatuwid, ang 2 taon, 720 days. Ang kalahating taon, 180 days. So, ang suma total pa rin ng 42 buwan, 1,260 days or years. Kasi 42 months eh. O, diba? Ang 12 months, isang taon. O, another 2 years, 12, 36. Plus half of the year, plus 6, 42 months. So, eksakto, walang pagkakaiba yan. Dahil, ang Diyos po ang nagbigay ng prophecy. Ngayon, aliyah, pakilagay ito ha. Pakilagay sa screen, no? Ayan, yung 42 months is equivalent to 3.5 years of 1260 years. Kinumpute na ho natin. Kalendaryo po ng mga Hudyo ang ginagamit kasi sila nga po ang nagsulat. So, yung 1260 years, pakilagay sa screen, from 538 up to 1798, yan yung 1,260 years na paghahari. Yan yung binigay sa kanyang authority sa loob ng 42 buwan. At malagim na karanasan ang naranasan po ng mga Bible believers, yung hindi naniniwala sa papacy during that time. Ay literally sila pinersecute. At yan ang sabi sa Revelation 13 verse 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Literally, yung nangyari nung Dark Ages of 1260 years, milyon na mga Protestants ang pinatay dahil hindi ang kasalanan nila o ang krimen, hindi naniniwala sa papacy. Literal po yan. Basahin natin sa History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe that the church state has shed more innocent blood. The Roman Church state has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Isa lang po ito sa aklat ng kasaysayan na nagsasabi na ang Roman Catholicism ay nagbuhos ng mga inosenteng dugo kaysa sino mang institusyon na umiral dito sa ating sanglibutan. At ang pangyayaring ito ay alam ng mga Protestante na merong kakayanang alamin yung naganap sa kasaysayan. At nung kapanahunan nga ni Pope John Paul II, kaya nga siya ay kumbaga kinilalang napakaamo at napaka-charismatic dahil merong ginawang libro noon na ang pamagat, pakilagay sa screen, When a Pope Asks Forgiveness. This is the mea culpa of Pope John Paul II. Pag sinabing mea culpa, yan yung paghingi ng kapatawaran. Di ba? Mea culpa. Yung Pope, literally, itong si Pope John Paul II, humingi ng kapatawaran. Bakit? Dahil nga sa mga ginawang atrocities o pagmamalupit ng mga papa na nauna sa kanya, ang tinutukoy niya, yung kapanahonang binanggit natin, ayon din sa Biblia, yung 1260 years na itinuturing na Dark Ages o madilim na kapanahunan. Kaya yung inyo pong narinig na persecution, hindi po yan kwentong barbero. Yan po ay nakatala sa mga aklat ng kasaysayan. Limitado nga lang po ang ilalagay natin dahil hindi naman lahat ng oras ay nasa atin o hindi naman buong araw kaya kong magsalita. No? So, napakaraming libro ng kasaysayan. Hindi naman nakatago po yan. So, isang katunayan, yung Pope mismo, recognize niya yan. So, ngayon, ito. Dahil natapos na yung kanilang kapangyarihang temporal, so, ang ginamit naman ngayon ni Satan ay deception instead of persecution. Dahil marahil naisip nung kaaway ng Diyos habang pinapapatay niya yung mga anak ng Diyos na sumusunod lamang sa Diyos. Can you imagine during the Dark Ages,
nasa 50 million martyrs ang pinatay. Yes, 50 million martyrs. Doon lang sa St. Bartholomew Massacre na naganap noon, imagine ninyo, 70,000 sa loob lang ng 2 buwan ang pinatay ng mga protestante. Dahil lang hindi sila naniniwala sa papacy. So ngayon, mapunta tayo dito sa ginawa rin itong first beast o itong papacy. Sa halip na persecution, deception na lang. Dahil habang pinapapatay o inuusig ang mga sumusunod sa Diyos, lalo silang dumadami, parang mga kabuti. So ang nangyari na lang, pandaraya. Basahin natin ang isa sa mga tala ng kasaysayan. Pagan ceremonies were established in Christian churches until Christianity exhibited so grotesque and hideous a form that its best features were lost and its early loveliness altogether destroyed. Yung mga pagan ceremonies daw, na-establish sa Christian churches. Kumbaga, pumasok sa backdoor ng Christianity yung mga doktrina ng mga pagano. Halimbawa, ito, ipapakita natin yung screen, sa screen. Yung rebulto ng paniniwala sa mother and infant. Itong mother and child na sa ating kapanahunan ngayon, yun yung paniniwala sa ina na si Maria at yung sa infant o sanggol na si Jesucristo. Ito po kasing belief na ito, bago natin ma-misinterpret, no? Itong Mary and Jesus, hindi ito yung original. Ito'y idinagdag lang, pangalan lang na inilagay at ang nagpasok nito ang papacy, Catholicism. Dahil nung una pang panahon, uso na yung pagsamba sa reyna ng langit. Si Mary nga itinuturing na reyna ng langit, pero hindi sinasabi ng Bible yon. Of course, wag ninyong ma-misinterpret. Si Maria na ina ni Jesus na nasa Biblia, banal na tao yun, ginamit ng Diyos yun. Kaya si Maria matagal nang patay, 2,000 years ago pa. Siya po ay nasa alabok ng lupa. Naghihintay din po siya ng resurrection o pagkabuhay na muli sa panahon na darating ang Panginoong Jesus. So, ganun po ang pagrespeto namin kay Mary. Yung belief na itinuturo kasi sa doktrina ng papacy na si Mary ay reyna ng langit, galing po ang idea na yan sa mga pagan nung panahon pa ng Assyria. Halimbawa si Astoret, yun no ang Diyos-Diyosan nila, yung reyna ng langit. Belief nila na may reyna ang langit, may babae doon. Na yung mga Hudyo matitigas ang ulo, nahawa din sa pagsamba doon. Basahin natin. Pakilagay sa screen ang Jeremias, Kapitulo 44, talatang 17. Ang sabi dito, kundi aming tunay na isasagawa ang bawat salita na lumabas sa aming bibig, upang ipagsunog ng kamangyan ang reyna ng langit at ipagbuhos siya ng inuming handog gaya ng aming ginawa. So makikita ninyo noon pa, panahon ito ni Jeremias. Ito yung practice ng mga Hudyong matitigas ang ulo, isinulat ni Jeremias. Nahawa sila sa tinatawag ng mga taga-Assyria. Itong si Astoret, pagsamba sa reyna ng langit, naghahandog sila. Naghahandog sila ng pagsamba. So itong belief regarding sa mother and infant noon pa, papakita natin sa screen, Aliyah. Eto, isa-isahin natin ito. Etong sa Egypt, yan po si Isis at si Osiris. Yung nanay at yung sanggol. Pangalan, Isis, Osiris. Sa Scandinavia, ang pangalan ng mother na sinasamba si Frigga at yung bata si Balder. Sa Roma, siya yung Venus at Adonis, 'di ba? Sa Aklat ng Mga Gawa, nakalagay lagi si Venus, 'di ba? At si Adonis, yun yung reyna ng langit na tinuturing sa Roma. Sa Babylonia, siya si Istar, yung nanay, at yung bata si Tammuz. Nakalagay yan sa Ezekiel chapter 8. Sa Phoenicia, siya si Astoret at yung sanggol si Baal. So, pakitanggal na sa screen, Aliyah. So noon, ganyan po talaga yung sitwasyon sa pagsamba. Pagsamba doon sa tinuturing nila na reyna ng langit. Kaya noon pa ginagawa na yan. Sa panahon lang natin ngayon, inilagay lang yung pangalang Mary. Pero ang original niyan, pagsamba yan sa mga Diyos-Diyosan na itinuturing ng mga pagan na reyna ng langit. Pakilagay uli sa screen, Aliyah, yung mga nahukay ng mga archaeologists. Nakalagay na? Ayan. Tingnan nyo po yan. Napansin nyo po dyan yung sculpture na yan. Isis with Horus, husband-child Osiris on her lap, and the Hittite equivalent.
Yung panahon pa ng mga Hittite, nandyan na rin yung pagsamba dyan. So, yan ang mga nahukay ng mga archaeologists regarding sa pagsamba sa babae at sa sanggol. Pakitanggal na sa screen, Aliyah. Maging sa Eastern believers, meron din ganyan. Pakita mo yung mga singkit dyan. Yan. Yung nanay at sanggol. Maging sa mga tinatawag na Eastern religion, may ganun din belief. Yan, isunod-sunod mo yung mga sculpture na yan sa pagsamba sa nanay at sa sanggol. Noon pa yan. Ngayon, stop tayo dyan sa Mary, ginawang co-redemptrix. Si Maria, ginawang kapwa manunubos. Sa Biblia po, ang manunubos lamang ng tao, walang iba kundi si Kristo. So, ito'y practice lamang ng papacy. Ginawa nila si Mary, tinuring nilang reyna ng langit. Sa Jeremias, ang reyna ng langit, walang iba kundi si Astoret. Yun po yung paniniwala ng mga Assyrians na pasa-pasa na sa lahat. Babylonia, Medo-Persia, Phoenicia, Greece, Rome, so on and so forth. Yan po yung nakakalungkot na mga doktrina na pumasok. Dala yan ng unang hayop. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsamba. Paniniwala. Yun na yung sun. Ito pong Sunday keeping. Pinalitan nila yung pangingili ng araw ng Sabat. Yan po ay pagkilala sa Diyos araw na si Mitras. Iba-iba lang ang pangalan. Meron nga Baal sa iba eh. Depende. Meron ding Balder. Yung pagsamba sa araw, yung pangingili na ginagawa sa linggo, nakadesenyo yan sa Diyos araw. So yung mga doktrina na pangingilin sa araw ng linggo, lagi yan, kumbaga, naka-dedicate sa kanilang mga kinikilalang Diyos. Sinimulan naman yan ng Roma. At hanggang sa panahon natin ngayon, inaamin naman ng Roman Catholicism na sila po yung nagpalit ng pangingilin. So, napakaraming doktrina na pinasok sa backdoor ng Christianity. Katulad ng paniniwala na yung patay may sarili pang buhay, na yung iba nasa langit na, nagwo-worship, yung ibang masama sa impyerno, wala po yan sa Biblia. So, ipinasok yan neto pong unang hayop. Ang tawag nga po natin, deception instead of persecution. So, natupad lahat yan dito sa unang hayop na ito, na kumakatawan sa papacy. Sa Biblia ho, isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yun ang sabi sa unang Timoteo 2:5. Pakilagay sa screen, Aliyah, page 78 o slide number 78. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Jesus lang po ang tagapamagitan, hindi kung sino-sino mang banal na tao na ginawa nilang santo o tagapamagitan. So inangkin po ng unang hayop yung mga karapatang yon, maging sa pagpapatawad ng kasalanan. Pakilagay sa screen yung slide number 80. Ang sabi rito sa Dignities and Duties of the Priest, volume 12, page 27. Sa slide 80, Aliyah, God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest, and either not to pardon or to pardon according as they refuse or give absolution. The sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Napakatinding paglalahad ng paniniwala nila. Ang Diyos daw ay obligadong sumunod sa kahatulan ng kanyang mga kaparian. Kung magpatawad o hindi magpatawad. Ang hatol ng pari mauuna at ang Diyos susunod lamang doon. Ayan po yung belief nila ho eh. At yan ang tinatawag nating blasphemy sa Biblia. Sa Biblia po, nung si Kristo ay pinagbintangang namumusong kasi nagpapatawad siya ng kasalanan, kasi nga, ang biblical definition ng blasphemy o pamumusong ay nag-aangkin ka ng karapatan ng Diyos. Karapatan at kapangyarihan na nakauko lamang sa Diyos. Katulad ng pag-aangkin mo na may kapangyarihan kang tulad ng Diyos dito sa lupa, pag-aangkin mo na may karapatan kang magpatawad ng kasalanan at matindi pang paglalahad na ito. Susunod lang daw ang Diyos sa hatol ng mga pari dito sa lupa. Anyway, belief nila yan. Pero ang sinasabi natin dito, yung doktrina ng Biblia. Kaya dito po, it is an objective Bible study ang dinadala ng Reasons of Faith. Hindi po para managasa at saktan ang damdamin ng sino man. Kami po rito'y humihingi ng paumanhin doon sa mga nakakapanood nito na marahil nasaktan ang inyong damdamin, pero ang sakit na yan ay sakit ng pagmamahal dahil gusto ng Diyos maalis po tayo sa kamalian. Dahil ang kamalian pumapatay. Kung tayo nasugatan, nasaktan, purihin ang Diyos sapagkat tinatawagan tayo ng Diyos na baguhin ang ating kinagis ng paniniwala. Dapat ho, ang ituring nating paniniwala na nagbibigay buhay ay ang turo ng Diyos, hindi yung turo ng kaaway na lumalaban sa Diyos. Tandaan natin, ang sabi ni Kristo, may pagsambang walang kabuluhan.
Bakit pa tayo sumasamba? Nagsasayang lang tayo ng effort, wala naman palang kabuluhan. Paano nagiging walang kabuluhan? Kapag ang sinusunod nating batas o utos ay utos ng tao. Yan ay nakalagay sa Marcos 7, mula talatang 7 hanggang 9. Maging doon sa Matthew chapter 15, verses 3 at patuloy. So may pagsamba ho talagang walang kabuluhan. Yun ang pagsunod sa batas ng tao. So kami dito, nagre-respeto o nire-respeto po namin ang paniniwala ng lahat. Kaya lang hindi ibig sabihin, papayagan na naming mamayagpag yung paniniwalang hindi naman turo ng Biblia. Kasi ang gusto ng Diyos ituro kung ano yung turo ng Diyos. So, yan po ang mga katangiang kinakatawanan ng unang hayop dito po sa Biblia. None other than the system of the papacy. Ngayon, papasok tayo sa ikalawang hayop. At itong ikalawang hayop, kumakatawan naman ito sa political power in these last days. Yung unang hayop, kumakatawan sa religious power, walang duda. Nagdududa pa ba kayo na ang sistema ng papacy ang pinaka-maimpluwensyang kapangyarihang relihiyon sa balat ng lupa? Kung nagdududa pa ho kayo, baaring hindi ho kayo nakatira sa ating planet Earth. Dito ho, talagang kinikilala ang Pope bilang mas makapangyarihan, mas authority pagdating sa mga payo o council sapagkat more than 40 major ambassador sa buong mundo ay humihingi ng payo sa kanya. Maging yung kasalukuyang nagaganap na hidwaan sa Israel, sa Palestine, laban sa mga Hudyo at mga Muslim na nag-aaway dyan, ang inihingan din ng payo at pinakikinggan is none other than the Pope of Rome. Yung issue sa Guatemala, ang hiningan din ng council ng presidente ng Amerika is none other than the Pope. So nagdududa pa ho ba kayo na ang Pope ang pinaka-maimpluwensyang religious entity sa balat ng lupa? That is why ang Revelation chapter 13, it talks about the most influential religious institution and the most influential and powerful political nation sa mundo. At yan ang ating ikalawang punto na pag-uusapan, the second beast of Revelation 13. Pakilagay, Aliyah, sa slide number 87. Ito pong patungkol na, papasok na tayo sa ikalawang hayop. Revelation chapter 13 verse 10. Ang sabi rito, kung ang sino man ay sa pagkabihag paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat din siyang mamatay sa tabak. Napansin niyo po yan? So ito pong nasa verse 10, ang sinasabi lamang po dito, yung pamamagyagpag ng kapangyarihan ng unang hayop, the papacy, bumagsak, mahilig siya sa pagbihag, pagpatay, ganun din ang nangyari sa kanya. Although yung nangyari sa kanya, mortal wounds o sugat na ikamamatay, pero gumaling yon. Pero nag-stop nga ang kapangyarihan nito noong 1798. Dapat din siya ikamamatay sa tabak. Yung pagbagsak na ito yung sequence ng Revelation 13 alone. The first and the second beast. Ito ang sequence. Pagbagsak ng unang hayop, siya din ang paglitaw ng ikalawang hayop. At itong ikalawang hayop, ulitin ko, the most powerful nation in this planet Earth in these last days. Verse 11. Eto na ngayon. Pakita natin sa slide number 89. Verse 11. At nakita ko, di ba nagtapos tayo sa verse 10, pagbagsak ng unang hayop. Verse 11, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya nagsasalitang gaya ng dragon. In verse 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Verse 15. At siya pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ngayon ito. Napansin niyo po yan. Pagbagsak ng unang hayop, siya naman pag-ahon ng ikalawang hayop. At makikita natin yung very opposite na pinanggalingan ng dalawang hayop. Yung unang hayop galing sa tubig, dagat, kumakatawan sa population. Itong isa galing sa lupa. Ang lupa, tuyok. Di ba? Lupa. So kung yung tubig o dagat nakalipunan ng mga tao, yung lugar na pinanggalingan ng unang hayop, ito naman pinanggalingan ng ikalawang hayop, vacancy. Dahil lupa vacancy. At ang hayop na ito itinulad sa isang kordero. Ang simbolo ng kordero,
Ito yung batang tupa, kordero, sa Biblia, ang simbolo niya ay si Kristo. Di ba sabi ni Juan, John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So sa makatuwid, itong ikalawang hayop, tumatayo din ito sa makakristyanong prinsipyo. It stands on Christian principle. Pero napansin yung dulo ng pangungusap sa verse 11 up to 12. Nagsasalita din siya tulad ng dragon. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, iisa-isahin natin itong katangian ng ikalawang hayop kung sino ito. Tandaan ninyo ha, sa mga binasa nating talata, may kakayanan siya na utusan ang buong lupa na pasambahin sila sa unang hayop. Ano nga uli ang unang hayop? Papacy. Can you imagine? Ito pong political power na ito, at the end of these last days, uutusan niya lahat ng tao na sambay ng unang hayop. Balikan niyo po doon. At ito po ang nag-enforce ng tinatawag na mark of the beast, ang tatak ng hayop. Hindi lang natin binasa lahat yung talata, pero yun ang kabuuan ng pinag-uusapan sa pagbangon ng ikalawang hayop. So, isa-isahin natin yung katangian nito pong ikalawang hayop. Pakita natin yung 5 considerations. Aliyah. Pakita natin ito. There are 5 considerations we need to address. Number 1, where this power arises. Saan galing siyang lugar? Pangalawa, the governmental character. Ano ba yung ugali nito pong ito pong kapangyarihang ito? Pangatlo, when this power arises. Kailan lumitaw? Pangapat, how this power arises. Papaano siya lumitaw? Number 5, yung global influence. So makikita natin dyan yung mga very basic questions we need to address. Where, when, how. O ngayon, eto, pakita natin yung susunod na slide. Yung pinanggalingan po kasi ng Kingdom ng Babylon at Medo-Persia, covered na nila lahat ng civilized part ng buong Asia. Lalo na itong Persian Empire. Yung Greece naman, covered naman niya yung Eastern Europe, kasama na po yung Russia. Yung Roma naman, covered niya lahat yung buong Western Europe. Okay? So makikita natin, saan, anong lugar ang pinanggalingan nitong second beast of Revelation 13? Yung una nga, i-consider yung dako, yung lugar ng kanyang paglitaw. In verse 11, sinasabi doon, umaahon sa lupa. Ang lupa, yun nga, vacancy. Opposite siya nung dagat. Vacancy ang pinanggalingan. Meaning to say, umahon po itong ikalawang hayop nang walang sinumang sinasagasaang gobyerno. Umahon siya ng matahimik. Kaya lupa ang kanyang pinanggalingan, hindi population. Samantalang yung mga hayop doon, particularly in Revelation chapter 7, umahon sila, kaya sila naging makapangyarihang kingdom, dinigma nila yung nangungunang makapangyarihan para sila ang humalili bilang makapangyarihan. Halimbawa, Babylon, tinalo ng Medo-Persia. Naghari ang Medo-Persia sa mahigit 200 taon. Sumunod na tumalo sa Medo-Persia, Gresya naman. Sunod na tumalo sa Gresya, Roma naman. So, para maging makapangyarihan ng isang kingdom, kailangan daigin digmain nila yung bawat kingdom. Whereas itong nasa Revelation 13 na ikalawang hayop, wala siyang dinigma. Kaya ang ginamit sa kanyang hayop ay maamo. Yung simbolo ng ginamit sa kanya, kordero. Maamo, kumakatawan kay Kristo. So yan po yung karakter ng gobyernong ito. It stands on Christian principle. Dahil katulad siya ng isang kordero. It is not a conquering nation. Ngayon, yung paraan ng kanyang paglitaw, sinasabi doon, umaahon sa lupa. Okay? Yung word na umaahon, makikita natin sa Greek ang kanyang sense kung paano pinag-uusapan. Ngayon, yung panahon ng kanyang paglitaw, merong sinabi noon ang isang Protestant na si John Wesley. Pansinin niyo itong nung kapanahon ng sinabi ni John Wesley. Si John Wesley, founder ng Methodist Church. Pakilagay yung slide 108. Sabi dito ni John Wesley, John Wesley, in his notes in Revelation 13, written in 1754, can you imagine, isulat ito in the midst of 18th century. Nung sinulat ng 1754, sinabi niya, of the two-horned beast, he is not yet come, though he cannot be far off, for he is to appear at the end of the 42 months of the first beast. Nung nabubuhay itong si John Wesley,
nung sinulat niya ito noong 1754, sinasabi niya, yung ikalawang hayop ng Revelation 13, malapit nang lumitaw. Hindi na malayo. Bakit? Kasi lilitaw ika siya sa katapusan ng 42 buwan. Pagkatapos ng unang hayop. Ito, nasa 18th century po itong sinulat ni John Wesley. Sa makatuwid, si John Wesley, isa ring mag-aaral ng prophecy. At nakita niya, si John Wesley, alam niya na ang unang hayop ay ang papacy. Itinuringan nila ito ng mga father of Protestantism, like Martin Luther, na ang papacy, siya yung real and the true antichrist of the Bible. So ngayon, si John Wesley nag-aabang din ng pagbangon nung second beast ng Revelation 13 kasi nakita na niya yung first beast, which is the papacy. So ngayon, mapapansin natin ito. Etong sinasabi patungkol sa second beast, basahin natin yung Aliyah, yung slide 110. Revelation or Apocalypse chapter 13 verse 12, slide 110. At kanya, yung tinutukoy ay second beast, kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Lumalabas itong second beast para siyang spokesperson of the first beast. Siya yung tagapagsalita at siya yung magdidikta sa lahat ng tao para sambahin yung unang hayop. Ganon katindi ang kapangyarihan nito. In verse 14, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat na tabak at nabuhay. So, sinasabi niya sa lahat ng nakatira dito sa lupa nitong second beast, gagawa sila ng image of the beast. Ano ba yung larawan ng unang hayop? Ang larawan ng unang hayop, makikita natin yung larawan, kanyang karakter, kanyang ugali. Meron siyang tinatawag na church and state power, the abnormal combination of church and state. So gusto nilang ibalik yon. Okay? Ngayon, kaya makikita natin sa ating konstitusyon, lalo na sa mga bansang marami dito sa mundo, mayroon tinatawag na separation of church and state. So noong kapanahonan during the Dark Ages, walang separation of church and state. Kaya nagagamit ng relihiyon ang gobyerno, gamitin yung kanyang mga kasundaluhan para usigin yung hindi naniniwala sa papacy. So ngayon, sino ngayon ang kumakatawan dito sa second beast na makapangyarihang kaharian o gobyerno o bansa dito sa huling panahon? Pakita mo, Aliyah, sa slide 113. It is none other than the United States of America. Is the lamb-like beast, the second beast of Revelation chapter 13. Yes. Muli, isa-isahin natin. Ito pong paglitaw nito pong ikalawang hayop na bansang Amerika. Unang consideration doon sa 5, yung dako ng kanyang paglitaw. Ang sabi doon, umaahon sa lupa. Pakilagay yung slide 115. Umaahon sa lupa. Ang sabi ng historian na si Townsend, doon sa kanyang sinulat, the mystery of her coming forth from vacancy. Ito po, historian po ito, at ang tinutukoy niyang her ay walang iba kundi ang bansang Amerika. Yung hiwaga ng kanyang paglitaw mula saan daw? Vacancy. Ito po'y opposite ng populated area katulad ng pinaglitawan ng unang hayop. Vacancy. At ang karakter ng gobyerno ng Amerika, anyway, ang gobyerno ng isang bansa ay makikita yan sa kanyang batas. Yun yung kanyang karakter. Ang sabi ng Biblia, katulad ng kordero. So, paano ba? Ano ba ang konstitusyon ng bansang Amerika para masabing nakatatag yan sa Christian principle? Di basahin natin yung kanilang constitution. The First Amendment of the United States Constitution. Pakilagay, Aliyah. Slide 118. Ito ang kanilang napakagandang constitution sa kanilang paglitaw. Sabi dyan, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ang Kongreso, pag sinabing Kongreso, yan yung tinatawag na Senate, yung higher Congress, at yung lower Congress is the House of Representatives. Yung Congress, gumagawa ng batas. At ang isang bansa makikilala sa pamamagitan ng kanilang batas. At itong napakagandang konstitusyon ng Amerika na sinasabi dito na ang Kongreso ay hindi magtatayo ng relihiyon or pagbabawalan ng anumang relihiyon na isa katuparan yung kanilang paniniwala. Sa madaling salita, meron ang bansang Amerika ng civil liberty at religious liberty. Pakilagay sa screen. Bakit naging great ang bansang Amerika?
Meron silang civil liberty, which means freedom from a king. Walang hari na mag-uutos sa iyo dyan sa bansang Amerika. At religious liberty, kalayaan yan mula sa Papa. Walang Pope na magdidikta kung anong paniniwalaan mong pananampalataya. Which means to say, ang bansang Amerika nakatatag sa separation of church and state. Hiwalay po ang gobyerno, yung state sa relihiyon. Kaya pag binasa nyo ng buong buo yung konstitusyon ng Amerika, napakaganda po. Alam nyo, sa kanilang konstitusyon, kahit makipag-usap ka sa religious entity, yung nasa gobyerno bawal sa kanila. Palihiman, maging hayagan, bawal. Kaya hiwalay. Saan ba nakatatag? Yun yung tanong. Saan ba nakatatag yun pong paninindigan sa pagbangon ng bansang Amerika sa kaagahan ng kanilang paglitaw? Bakit gano'n na lamang yung pagbibigay nila ng linaw sa kanilang patakaran sa gobyerno na hindi, dapat hiwalay ang relihiyon sa gobyerno? Kasi nga, ang pinagbatayan nila, yung nangyaring persecution o pag-uusig sa mga protestante sa Europe, doon sa western part ng Rome, na tawag nga natin sa panahon natin ngayon, Europa. Dahil nakita nito pong mga founding fathers ng Amerika na hindi mabuti yung ginagawa na ito, na gagamitin ng gobyerno ng isang relihiyon para pagbawalan ng isang mananampalataya na sambahin yung gusto niyang sambahin. Nagagamitin ng relihiyon ng gobyerno, kaya ang Amerika, hiwalayan yung relihiyon sa gobyerno. Kaya nga sinasabi doon sa kanilang First Amendment ng Kongreso, hindi gagawa ng batas na magtatayo sila ng relihiyon o papaboran ng isang relihiyon o pagbabawalan ng isang relihiyon na isakatuparan niya yung kanyang paniniwala. Napakaganda, di ho ba? At pansinin niyo yung kanilang Declaration of Independence. Itong mga pinagbabasa natin, nakatatag sa Christian principle itong bansang Amerika sa kanyang paglitaw. Sabi rito, pakilagay sa screen. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ito po yung pinanghahawakan ng kanilang founding fathers. Sa kanilang declaration ng kanilang kalayaan, pinanghahawakan nila yung katotohanan na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos pantay-pantay. Napakagandang prinsipyo po yan. Pag ang paniniwala mo bilang tao, ang kapwa mo ay pantay lang kayo, wala kang uusigin, wala kang hahamakin, wala kang lalaitin dahil tayo pantay-pantay na nilikha ng Diyos. Hindi ho ba nakatayo sa Christian principle ang paninindigan ng bansang Amerika? Na binigyan ang bawat nilikha ng Diyos ng karapatang lumigaya, maghanap ng kaligayahan, kalayaan. Hindi ho ba napakaganda ho yan? Ganyan ang kaagahan ng bansang Amerika. Nakatatag sa Christian principle. That is why no wonder ang ginamit ng Diyos na symbol ay kordero. May dalawang sungay na kumakatawan sa religious and civil liberty. May kalayaan ka sa relihiyon, may kalayaan ka sa gobyerno. Hindi ka pakikialaman ng gobyerno sa paniniwala mong pagdating sa relihiyon. Sa Amerika, pwede mong sambahin yung silya na inuupuan mo. Sa Amerika, pwede mong sambahin ng bundok. Pwede mong sambahin ng punong kahoy. Pwede mong sambahin ng bato. Malaya mong gawin yan. As long as wala kang inaapakan o niyuyurakang kapwa. Dahil batas ang uusig sa'yo. Pagdating sa relihiyon, as long as wala kang sinasaktang tao, pwede mong sambahin lahat. Ganun ang kalayaan sa bansang Amerika. At balikan natin yung mga founding fathers nito, pakilagay sa screen. Uugatin natin yung kanilang Constitutional Convention ay naganap noong May 25, 1787. Napansin yung mga petsang yan? Maging Declaration of Independence, July 4, 1776. Di ba bumagsak, palubog ang sistema ng papacy noong 1798? At dito sa bago lumubog ang unang hayop, which is the papacy, nung tinanggal sila sa trono ni Napoleon Bonaparte noong 1798, ito naman yung pagsisimula ng pagtatatag ng konstitusyon ng Amerika. 1787, 1776. At ayon sa kanilang unang presidente, si George Washington, noong 1789. Palapit na ng palapit sa 1798. Noong 1789, ang sabi ni George Washington, every man conducting himself as a good citizen and being accountable to God alone for his religious opinions ought to be protected in worshiping the deity according to the dictates of his own good conscience. Napansin niyo po ang kagandahang loob
ng unang presidente ng Amerika. Ang bawat tao, ang mabuting mamamayan nila ay may pananagutan lamang sa Diyos sa kanyang paniniwalang relihiyon. Dapat silang protektahan ayon sa kanilang paniniwala na idinidikta ng kanilang konsensya. Napansin niyo po ang gobyerno. Pinoprotektahan nila ang kanilang mabuting mamamayan. Dahil ang kanilang paniniwalang relihiyon, ang kanilang mamamayan, may pananagutan lang sila kung tama yan umali sa Diyos lang, hindi sa tao. Kaya hindi nakapagtataka, ulitin ko, ang ginamit ng Diyos na simbolo sa bansang Amerika, kordero. Dahil ang kordero, simbolo ni Kristo. So ang bansang Amerika, nakatatag sa mga Kristiyanong prinsipyo, may respeto sa kapwa-tao. It is the very opposite o kabaliktaran ng papacy during the Dark Ages na pag hindi ka sumunod sa batas ng Papa, you are an heretic. Pag sinabing heretic, sa context nila, anyone who disagrees with the Pope is a heretic. At ang krimen na yon magdudulot ng mortal punishment, which is kamatayan or death. Yung iba, confiscation of property. Pero mas malala, kamatayan. Ngayon, yung paraan ng paglitaw ng bansang Amerika, yung nabanggit sa Biblia, umaahon. Pakilagay nga sa screen, Aliyah, yung slide 125. Ito yung nabasa natin kanina kay Townsend sa page 635 ng kanyang libro, The New World Compared with the Old. The mystery of her coming forth from vacancy. Like a silent seed, we grow into an empire. Napansin niyo po yung kanyang sinabi? Itinulad niya yung paglitaw ng bansang Amerika sa isang butil o binhi na unti-unting tumutubo hanggang maging isang imperyo. Kaya nga sabi natin, sa paglitaw ng Amerika, wala siyang sinagasaang anumang bansa, hindi tulad ng mga bansang Babylon, Medo-Persia, Greece o Rome. Matahimik yung kanyang paglitaw. Alam niyo ang ginawa ng Amerika? Bumili sila ng ng mga lupain. Nakita niyo ngayon, more than 50 states na po sila. So, itinuring ng historian, ito po hindi nagsasalita sa religious perspective. Ang kanyang sinasabi ni Townsend ay may kinalaman sa historical background kung paano ang Amerika ay lumago mula sa isang maliit na butil na binhi. At yun mismo ang ginamit sa Biblia. Yung paglitaw sa Gregong salita na anabainon ay ikinukumpara sa isang binhi na tumutubo na hindi mo na mamalayan hanggang siya'y lumalaki. Ikaw ba naman, babantayan mo ba yung binhing itinanim mo hanggang sa lumago yan at lumaki? Hindi. Dahil it takes times. Dahil dumadaan sa proseso. So, ang paglaki ng Amerika mula sa isang binhi, that is why vacancy, ang pinanggalingan niya, ayon sa Biblia, lupa. Opposite ng dagat, which means population. Ang historical background, bumili sila ng mga lupain. Yun ho ang history niya ng bansang Amerika. Sa pasimula, maliit lang at kokonti lang ang estado nila. Yung panahon ng kanyang paglitaw, nabanggit natin kanina, yung mga founding fathers ng Amerika, pakilagay sa screen yung 128. Yung founding fathers ng bansang Amerika, yung iba doon ay mga tumakas din sa persecution mula sa Europe, fled political and religious tyranny doon sa western part ng Rome. Kaya doon nakabata yung konstitusyon ng Amerika, separation of church and state, dahil ayaw naming maulit sa aming bansa yung nangyari sa Europa o sa western part ng Rome. The abnormal combination of church and state. Walang kalayaan ang isang tao na paniwalaan ang kanyang paniniwala dahil dinidiktahan ng Papa sa Roma ang gobyerno para usigin yung hindi naniniwala sa Pope. Kaya doon nakasalalay, kumbaga sa mga millennials, may hugot yung mga founding fathers ng Amerika. Ayaw naming matulad sa naganap na madilim na kapanahunan at pagyurak ng karapatan ng bawat tao na dapat may pananagutan lamang sa Diyos. Yan ang history ng pagtatatag ng Amerika. Ito, baybayin natin. Next slide, Aliyah. Noong 1787, yung Constitution ng Amerika was framed. Noong 1788, July 26, it was ratified or pinagtibay by 11 of the 13 original states. Tingnan nyo, sa pasimula ng pagpapatibay ng kanilang konstitusyon, 11 doon sa 13 original na states ang nagpatibay. So, nakatatag mabuti yung konstitusyon na yon. Noong 1789, March 1, it went into effect yung kanilang konstitusyon. Noong 1791, idinagdag nila yung Bill of Rights.
At yung teritoryo ng Amerika noon ay 815,615 square miles lamang. At meron silang mamamayan na less than 4 million doon sa 13 estado nila. Kaya yan po ang nangyari sa bansang Amerika nung kaagahan. Pansinin niyo yung mga petsa. Huwag mong tanggalin muna, Aliyah, sa screen, ha? Yung mga petsang yan yung panahon ng pagsimula naman ng pagbagsak ng unang hayop. Kaya nga yung sequence ng Bible in Revelation 13, frame by frame, ganun katindi at katalino at karunong ang Diyos kung paano niya ilahad ng dahan-dahan yung Bible prophecy. Pagbagsak ng unang hayop, siya namang pag-aho ng ikalawang hayop. At yan yung binantayan ni John Wesley nung sumulat siya nung 1754. Na hindi na malayo, lilitaw na ika, yung ikalawang hayop, hindi na siya malayo. Sinulat ni John Wesley kailan? 1754. At nung bumagsak nga ang sistema ng kapapahan, nung 1798, nung sa French Revolution, the Age of Enlightenment, the Age of Goddess, hindi nirespeto sa French religion, bumagsak ang sistema ng kapapahan din. Ha? Ito naman paglitaw ngayon ng bansang Amerika. Eksakto sa sinasabi ng Biblia. At ngayon, sa character number 5 sa kanyang katangian, kung paanong binanggit ko kanina, nagdududa ba kayo na ang pinaka-ma-impluensya at makapangyarihang relihiyon sa mundo ay walang iba kundi ang pangunguna ng Roman Catholicism sa pamamagitan ng puno na papacy? Duda pa ba tayo doon? Because more than 40 major ambassador sa buong mundo sa kanya humihingi ng payo. Maging sa mga masiselang issue at pangyayari sa ating sanglibutan, sa kanya humihingi ng payo. Duda pa ba tayo doon? Hindi. Pangalawa, duda ba tayo ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ngayon ay walang iba kundi ang Amerika? Walang kaduda-duda ho yan. Alam niyo yung China na sinasabi ng iba? Wala po yan. May mga propaganda lang po kasing nagaganap sa mundo, pero hindi po ang China ang sinasabi ng Biblia. Dahil balikan niyo ang kasaysayan. Kailan ba lumitaw ang China? Kailan ba lumitaw ang Amerika? Dapat eksakto sa pagkasabi ng Biblia. Doon pa lang sa karakter ng China, sa pasimula ng kanyang paglitaw, hindi siya pwedeng itulad sa maamong tupa dahil ang kanyang gobyerno komunista. So paano mo itulad sa maamong tupa? So hindi ang China po ito. Walang bahagi ang China sa Bible prophecy. So, ang bansang Amerika, pinaka-ma-impluensya at pinaka-makapangyarihang bansa sa mundo. At nung sinasabi ng Biblia, uutusan niya ang lahat ng tao na gumawa ng larawan ng unang hayop at sambahin ang unang hayop. Literally, mangyayari yan in our near future. Malapit ng panahon. Dahil yung separation of church and state, mawawala na ho yan. Sandali lang yan. Kung gustong payagan na ng Diyos na mangyari ng mark of the beast, ang Diyos pa rin po kasi ang may control. Tandaan ninyo sa Revelation chapter 7, yung apat na anghel na hinahawakan yung apat na hangin para hindi humihip ang hangin sa dagat, sa lupa, sa mga punong kahoy, yan po yung pagpapakawala na. The winds of strife or hangin ng kaguluhan because of the implementation of the mark of the beast or the national Sunday law. So ngayon, the lamb-like beast, pakilagay sa screen, Aliyah, sa ating pagtatapos, yung kanyang characteristics, dadagdagan pa natin. Number 1, it arises in a relatively unpopulated area. It espouses Christ-like character. Number 3, it has no crown, which means to say, walang hari dyan. Pangapat, arises around 1798. Pinakita ko po sa inyo yung history. Number 5, grows up quietly like a plant, not through conquering other nation, and it has a worldwide power and influence. Sana, tapos na sana dun eh. Pero ang sabi po ng Biblia, sa verse 11, at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. Sa Biblia, ang dragon, ulitin ko, primarily, tumutukoy kay Satan. Revelation chapter 12, verses 7 to 9. Secondarily, tumutukoy sa Rome na nagbigay ng power sa papacy. Sa panahon ni Emperor Constantine, nung nilipat niya yung kanyang trono sa silangang bahagi ng Roma at iniwanan ang pangangasiwa sa kanlurang bahagi ng Roma sa kapapahan. O ngayon, paano ba magsalita ang dragon? Di ba ang dragon, wala kang kalayaang civil, wala kang kalayaang pangrelihiyon o paniniwala. Kung ano yung gusto niya, ayun dapat ang sambahin. Darating ang panahon, dahil ito ang sinasabi ng Diyos, this is Bible prophecy, at ang prophecy ng Diyos kailanman hindi sumasablay. Ang event na ito, pang buong mundo, pasasambahin
ng ikalawang hayop ang lahat ng tao sa unang hayop sa pamamagitan ng enforcement ng National Sunday Law. Bibigyan ko po kayo ng example kung paano magsalita ang dragon sa panahon ng Dark Ages. Mababasa sa, ito pakilagay sa screen, Aliyah, slide 136. The syllabus of Pope Pius IX noong December 1864. The Church has the right to require that the Catholic religion shall be the religion of the state to the exclusion of all others. Tingnan nyo yung ugali ng dragon. Ang relihiyon daw ang church. Yung church na tinutukoy nila, yung kanila, ang head papacy nga. That church ika ay may karapatan na i-require, sinabing i-require, ay dapat gawin na ang Catholic religion lang ang magiging relihiyon ng gobyerno at yung iba excluded. Ganon pa ang pananalita ng dragon. Kaya nga nung panahon, nung nagsulat uli si Pope Leo XIII, ang kanyang papal encyclical, ang mababasa natin ay ganito: all Catholics should exert their power to cause the constitution of states to be modeled after the principles of the Catholic Church. Eh, nung panahon kasi, pakitanggal na sa screen, Aliyah. Okay? Ang panawagan ni Pope Leo XIII sa lahat ng Katoliko, lahat ng kapangyarihan nila ay gawin para yung konstitusyon ng Amerika ay maibatay sa modelo ng prinsipyo ng Catholic Church. Bakit? Eh kasi nga, during the Dark Ages, ang principle, ang larawan ng unang hayop, the papacy, is combination of church and state, meaning sila dapat lang magdikta kung anong dapat paniwalaan mo. Nangyari yun ng Dark Ages, kaya maraming namatay, 50 million martyrs. So ang Amerika, opposite sa kanilang larawan, separation of church and state naman. Gusto nila ngayong gawin ang lahat ng paraan para yung konstitusyon ng Amerika mabago, may modelo ayon sa gusto nila. Kaya nga simula noon, gumapang na yung mga tinatawag na ang Amerika ay magkaroon uli ng ambassador sa Vatican. Dahil nung mga kapanahunan ng kaagahan ng Amerika, hindi ko talaga pwede, bawal na magkaroon ng ambassador ang Amerika sa Vatican. Unti-unting nilakad yon. Unti-unting ginawa nila ng paraan. Nag-try noon si President Harry Truman na magkaroon ng ambassador sa Vatican noong 1951. Eh kaso nabigo siya, bakit? Eh nagprotesta po yung isang senador sa Amerika, kasama na yung mga protestante sa Amerika, kasi ang Amerika, lugar yan ang tinuturing na lugar ng mga protestante. Dahil yung sa kaagahan noon ng Amerika, yung mga pinersecute na mga protestant sa Europe, tumakas papunta sa Amerika. So kaagahan ng kanilang paglitaw. Kaya nga noong 1951, nag-try si President Truman ng Amerika na magkaroon ng ambassador sa Vatican. Nagprotesta ang mga protestante. Siyempre, bawal yan. Nasa konstitusyon natin, bawal makipag-ugnayan ang gobyerno sa anumang religious entity, hayagan man ulihim. Nabasa ko po yun, kaya sinasabi ko na lang sa inyo. Yun ang kanilang part ng konstitusyon. Kaya mababasa nyo sa history yung mga binabanggit ko. Noong October 20, 1951, pakilagay sa screen, Aliyah. Noong October 20, 1951, Truman nominated Mark W. Clark, a U.S. Army General and World War II hero, to be emissary to the Holy See, sa Pope nga, Holy See. Clark later withdrew his nomination on January 30, 1952 following protests from U.S. Senator Tom Connally from Texas and Protestant groups. So, bawal. Nag-try noon sila at sa kasaysayan po ng Amerika, tuloy-tuloy yung protest na huwag tayo makipag-ugnayan sa Vatican dahil ang Amerika nung kapanahunang yon anti-Catholicism sa bansang Amerika. Eh, sabi nga nila, masyadong matyaga itong hayop. Until, nung panahon na ni President Ronald Reagan, noong 1984, doon lang nagkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Panahon na ni President Ronald Reagan. Kaya mababasa nyo noon, nung nagsama si Reagan at si Pope John Paul II to overthrow communism, na headline pa sila, na front page sa Time Magazine. Pakilagay mo nga, Aliyah, sa 141. Ayan. Ito yung Time Magazine. How Reagan and the Pope conspired to assist Poland's Solidarity Movement. Kaya ang tawag noon, Holy Alliance. Ito yung pagsama ng dalawa. Makapangyarihang presidente ng makapangyarihang bansa, Amerika, si President Reagan, nagsama sila ng maimpluwensyang religious entity, which is Pope John Paul II ng Roman Catholicism, at bumagsak nga ang communism.
Yan yung Holy Alliance na tinatawag. Ito'y naganap nga nung pinayagan na ng Amerika na magkaroon ng ambassador sila sa Vatican sa panahon ni Ronald Reagan. Napansin nyo? So dito, unti-unti yung paggapang, ayon sa encyclical letter ni Pope Leo XIII, na lahat ng kapangyarihan ng mga Katoliko gawin nila para yung modelo ng Amerika ay maitulad sa modelo ng Roman Catholicism, yung principle. Hindi po yan ginagawa ng isang araw, isang taon, isang buwan. Yan ay ginagawa ng mahabang panahon, kaya ito na ang nangyari. Nakalimutan na ng mga protestante, yung mga later generations ng mga protestante sa Amerika, yung kanilang konstitusyon na bawal makipag-ugnayan sa anumang religious entity, lalo na sa papacy. So nakita po natin yung background na ito. Pero simula noon ni President Ronald Reagan, makikita nyo na halos lahat na sunod-sunod na presidente ng Amerika may malapit na ugnayan sa Vatican at pinayagan maging ang Pope na pumunta mismo sa bansang Amerika. Lalo na sa panahon ni Pope John Paul II. Pakilagay sa slide, Aliyah, yung 148, slide 148. Napansin nyo yan. Yan yung iba't ibang Pope na yung mga presidente ng Amerika, malaya talaga silang kaugnayan. At nga, kasama ang Amerika sa humihingi ng Council of Payo sa Pope sa Vatican. Kaya nung namatay si Pope John Paul II, napansin nyo po yung larawan yan, pakilagay sa screen, nakaluhod ang lahat, halos lahat ng mga presidente, prime minister sa buong mundo, nakaluhod sa bangkay ng isang taong makasalanang tulad nyo at tulad ko. Dahil ganun ang kanilang paghangat, pagkilala sa Pope bilang another God on this earth. So yan po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, ito pong sitwasyon sa ating panahon na malapit na maganap, ito pong sinasabi sa Revelation 13, yan ay bunga nga po ng pagsasamang muli nito pong unang hayop at yung ikalawang hayop sa Revelation 13. Sila po ang pinapatungkulan na kapangyarihang pinag-uusapan pagdating sa relihiyon at pagdating sa gobyerno. At ngayon, lahat ng kapangyarihan ay ginagawa na para maibalik uli ang larawan ng unang hayop. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung binitawang salita ng dating Chief Justice ng Amerika na si William Rehnquist. Sa slide number 155, Aliyah, ito ang sabi ng dating Chief Justice ng Amerika. The wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history. So yung dating Chief Justice ng Amerika, alam niya kung ano yung separation of church and state na Constitution ng Amerika. Nakabatay ika yan saan? Metaphor. Base doon sa masamang kasaysayan. Ano yung masamang kasaysayan na tinukoy niya? Ito pamamayagpag ng papacy doon saan? Sa Europa, sa western part ng Rome. Yan yung bad history na tinutukoy niya. At alam niyo, Chief Justice po itong nagbigay ng ganitong pahayag. So, kung yung separation ng church and state ay itinturing lamang niyang metaphor, pag sinabing metaphor ho kasi, ito po yung substance ng figure of speech. So parang pag sinabing figure of speech, symbol lang yan na pwedeng alisin na, mangyayari yun. Dahil yan ay sabi ng nakita ng Diyos Uutusan ng ikalawang hayop, which is the United States of America, ang lahat ng tao sa mundo na sambahin ng unang hayop. So nasaan na ngayon doon ang separation ng church and state? Nasaan na ngayon doon yung paggalang sa paniniwala ng sinuman? Wala na. Di ba yan ay katulad ng kaganapan ng panahon ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 3 na inutusan niya ang buong mamamayan niya na sambahin ang malaking larawan na kanyang ginawa. At ang hindi sumamba, papatayin. At yan din ang parallelism na sinabi ng Revelation na magaganap sa huling araw na ito na ating kinakaharap. So kung ngayon meron pa tayong proteksyon na separation of church and state, darating ang time, at sinabi nga ng Chief Justice na ito na yung separation of church and state, metaphor yan. So pwedeng alisin yan at magaganap nga yan dahil yan ang sabi ng Biblia. Nawala ang separation of church and state dahil yung state o gobyerno panghihimasukan ang karapatan ng taong sambahin at paniwalaan yung gusto niyang paniwalaan dahil uutusan ng ikalawang hayop ang tao na sambahin ang unang hayop. So wala ng separation of church and state. So nakita niyo po yung substance ng Bible prophecy sa Revelation chapter 13.
mayroon ng pagyurak. Kaya ngayon ang sinasabi sa Biblia, sa paglitaw ng ikalawang hayop, maamo. Makikita naman sa konstitusyon. Pero sa huling bahagi ng kanyang karanasan, gagayahin niya ang dragon. Bakit? Magsasalita siyang tulad sa dragon. Nakakita ka ba ng kordero nagsalita tulad sa dragon? Of course not. Kaya nga symbol na ginagamit na how can we imagine that this innocent lamb would speak like a dragon? Dahil yan po ang naganap sa kasaysayan. Babaliwalain in this later part of this earth history yung karapatan ng mga tao. Yuyurakan dahil ibabalik uli nila ang larawan ng unang hayop na gumaling ang sugat. There is going to be a forced worship. Meron pong ididikta na pagsamba when church and state unite, kapag nagsama ang gobyerno at relihiyon. At yan po ay tiyak dahil sinabi ng Diyos yan. So doon po sa request ni Brother Paulo Agbo at sa ating mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa programa, yan po ang nilalaman ng Revelation chapter 13. So sana ho ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa dito po sa paksa nating dinala. Muli sa ating pagtatapos, paumanhin po sa mga kaibigan nating bahagi ng Roman Catholicism at sa ibang pananampalataya na maaring nasaktan ang inyong damdamin sa narinig po ninyo na pag-aaral na ito. Pero ganun pa man, ulitin ko, this is an objective Bible study. Sa introduction pa lang ng Reasons of Faith, kami po'y meron tinitindigan, wala po kaming pinapanigan. We take stand, but we don't take side. Ito po ang sistema ng programa. Gusto ko pong iiwanan sa inyo yung lesson, comparison, kung ano yung pagkakapareho ng butcher at ng surgeon. Pagkakapareho at pagkakaiba. Yung butcher, ibig sabihin yung kumakatay, butcher. At yung surgeon, yung doktor na nag-oopera, of course, meron silang pagkakapareho. Pareho silang sumusugat. Pero meron din silang malaking pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Ang butcher o kumakatay, sumusugat para pumatay. Whereas the surgeon, sumusugat para bumuhay. Yes. Maring nasaktan po ang ating mga damdamin, ang ating mga puso, pero kami po'y marubdob na humihingi sa inyo ng isipan na ipanalangin po ninyo ang inyong narinig. Ang banal na Espiritu po ang magsasalita sa inyong puso. Marahil nasaktan po kayo, pero ang sakit na yan, nagdudulot yan ng buhay. Nasasaktan tayo ng Diyos dahil sa kinagis na nating paniniwala na iniisip natin yun na ang tama. Pero ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay ng liwanag, karunungan sa mga taong nagpapakumbabang kilalanin yung kanyang turo, kung ito naman ay nasasapatan ng mga ebidensyang pinapakita sa kanya. Ang Diyos po hindi humihingi ng ating pananampalataya na nakabatay lamang doon sa haka-haka o palapalagay. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga ebidensya, katunayan na dapat doon natin ibase ang ating pananampalataya. Kung nasaktan naman ang ating damdamin, nakita natin na mayroon palang pagkakamali or error ang doktrina na itinaguyod ng head na papacy sa inyong mga miyembro, iwanan po natin yan. Dahil yung error can kill. Ang kamalian, dyan tayo mamamatay. Ang Diyos ay ang ating surgeon. Siya po ang sumusugat sa atin. Inooperahan tayo para tayo'y gumaling. Ang Diyos ay hindi butcher na sumusugat para pumatay. Ang sakit na ito ay magdudulot kung gagawin nating positibo ang ating narinig, maging objective tayo, maging rationally tayo dahil create tayo ng Diyos bilang mga rational being. Ibig sabihin, nag-iisip. At yung pag-iisip natin, binabase sa ebidensya, hindi sa emosyon. Dahil ang emosyon po ay nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Bakit? Ayon sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay at sinong nakakaalam. Yes. Kapag ang atin pong paniniwala nakabatay sa emosyon, dadayain lang tayo niyan. Ang Diyos ho, uulitin ko, hindi niya hinihingi ang ating pananampalataya na hindi muna siya magbibigay ng sapat na ebidensya
para ibatay natin doon ang ating pananampalataya. Kaya nga ang Diyos gumawa ng mga milagro nung una. At patuloy na gagawa ang Diyos ng milagro para ipakita na siya nga ay tunay at ang kanyang sinasabi, ayon sa Biblia, ang dapat nating paniwalaan. Yun po ang ating panawagan sa mga kaibigan nating nasaktan at doon po sa mga kaibigan nating hindi naman kabilang dyan, pero nakita po natin yung mga ebidensyang sinasabi ng Biblia at sa atin pong mga current events na ang perspective natin ay sa Biblia, hindi pertaining lang sa current events. Dahil sa pag current events ang ating tiningnan at wala tayong background sa Biblia, ililigaw din tayo niyan. So itong ating narinig ay punong-puno ng mga ebidensya na dito nais ng Diyos, ibatay natin ang ating pagkakilala sa Kanya. Mahalo tayong lahat ng Diyos. Wala siyang itinatanging sinuman. At ako po'y naniniwala na marami po sa grupo, particularly ng Roman Catholics, ang mga matitinong lingkod ng Diyos. Yes, buong puso ko pong pinapaniwalaan na maraming tao dyan na tapat na maglingkod sa Diyos. Sa ngayon, hindi lang talaga nila alam kung ano ang totoong aral. Pero once na marinig ng marami sa kanila ang totoong turo ng Diyos, naniniwala po ako, iiwanan nila yung maling kinagisnan nilang pananampalataya. Gaya ko noon na kinagisnan ko rin yan. Dahil ang Diyos patuloy na tumatawag sa atin. Yun po ang aking paniniwala dyan. Maraming mga lingkod ang Diyos, hindi lamang sa Roman Catholic, kundi sa lahat ng samahan ng sekta ng mga pananampalatayang Kristiyano, maraming mga anak ang Diyos dyan. Kaya itong programa, hindi po ito itinatag para humatol sa kanino man. Ang programang ito ay itinatag para maglahad ng mga ebidensya ng sinabi ng Diyos, hindi para hatulan ang sino man. Dapat maging malinaw po sa atin yan. Ito po ay objective Bible study. It is not based on subjective. Kasi pag subjective, emotion lang yan, emotional lang yan, puro opinion lang yan, walang standard yan pag sinabing subjective. Kaya nga ito'y objective. Pag sinabing objective, nakabatay sa mga ebidensya. Hindi nakabatay sa opinion, hindi nakabatay sa palapalagay lamang. That is why reasons of faith. Well, salamat po sa inyo mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay at sa atin pong pagtatapos, tayo po'y magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming banal, maraming salamat na kami po ay inyong sinamahan sa buong 2 episode ng amin hong programang ito sa pagtataguyod, paglalahad ng aral tungkol sa 2 hayop sa Revelation 13. Harinawa ang aming mga kaibigan na mga nanood, maging sa aming mga kapatid na nanood din at manunood pa, ay inyong basbasan upang sila'y mabuksan ng isipan na kilalanin ang nais ninyo para sa kanila at hindi ang aming nais ang maitaguyod sa buhay na ito. Ipagpatawa din po ang anumang mga bagay na amin pong nagawa na ito'y nagdulot ng pagkakasal at karumihan sa inyong banal na pangalan. Patuloy kaming bigyan ng kapangyarihan at patnubay ng Santong Espiritu upang mabuhay kami na mayroong matibay na pananampalataya, karunungan, katatagan habang naghihintay kami sa malapit na pagdating ng inyong bugtong na anak. Nawa kami din po'y maging patuloy na daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith muli ay pansamantalang nagpapaalam. Bukas sa ganap na 3:00 po ng hapon, linggo, kami po ay maghahandog patuloy ng pagsagot naman sa mga katanungan ng ating mga kaibigan. Sa buong bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, sa akin nakaagapay po rito, Princess Alia Sarmiento bilang ating technical at nagkaloob din ng ating handog na live na awitin. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.